Good morning guys. Hello everyone. Ayan, dahil off tayo. Ayan, medyo late tayong brunch na po itong sa akin. Ayan guys, so nagluto ako ngayong umaga ng tinapa. Ginawa kong estrellado. Ay, estrellado. Sarsyado. So ayan guys, so dahil tinapa ito, that means na finger food, kaya magkakamay po tayo ngayon. Yan guys, so ito na lang, tingnan natin kung masarap itong binili ko sa may nabili kasi ako guys sa Great Asian. Ayan, so most of the doon mga Filipino, maraming mga Filipino food, kaya ayan, may nabili ako na tinapa, kaya naman sinarsyado ko to. Ayan. Kaya guys, kain tayo. Kamayan blues tayo ngayon. Ayan. Kasi naman finger food ito, tinapa. Alangan naman kukutsurahin ko siya. Alam mo naman ang Pinoy. Ayan. Lalo na ang mga taga-probinsyang katulad ko. Ayan. Mas gugustuhin ko. Parang mas masarap kumain pagka nagkakamay. Ayan. Kasi nga, di ba, may mga siya. May mga tinik. Pero masarap siya. So, tingnan natin guys. Masarap. So, ayan guys, kahit na compare mo sa mga nabibili sa store, katulad sa Walmart, sa No Frills, kahit na medyo mas mahal ang nang sa Asian, kasi nga mga Filipino po talaga medyo mahal. Kahit yung mga gulay, ganun. Pero worth it naman kasi iba talaga pag yung mga pagkain Pinoy. Sarap guys. Sinong nag-ano nito na pag ganito, yun ang nito pengka. Di ba? Masarap yung sarap yung tinapa. Kaya lang siya guys, medyo may matinik. So, kailangan talagang kinakamay. Mantayan kakabsat. Yan, may mga siya. Kung kailangan mong tanggalin. May tiny bone. Fish bone. Sino ang kumakain ng ganito guys? Only in Canada. Sarap. Ako lang guys, kasi dalawa na lang kami dito ni Habi. So maaga siyang pumapasok. And then gabi na rin siya umuwi, kaya mag-isa ko lang guys. Kaya samahan niyo lang ako guys, ang sarap. Nakasanayan namin kasi itong kainin sa probinsya. Kaya hinahanap-hanap namin. Although alam nyo ba na napakayaman ang pagkain dito sa Canada. Sobra-sobra, pero iba pa rin talaga yung pagkain Pinoy. Yung nakasanayan mo. Kasi pag nakaulam ka na nga sa Pinas noong unang panahon, pag nakaulam ka na ng tinapa, masaya na kami noon. Kasi always lagi na mga gulay, mga kung yung papa ko noon, pag may huli siya ng isda, nung buhay pa, nung mga bata kami, yung mga burasi, ganon. Kaya pag nasanay ka sa mga ganong buhay, hahanap-hanapin mo. Nung mga bata pa kami, kami, yung palaka, bukid sa palaka, palaka sa bukid. Yung kinakain namin yun, masarap yun, parang
parang ano, ng manok, parang manok ang karne nun. Tapos yung mga ano pa, yan, sinasariwa ko lang guys yung buhay namin noon sa probinsya. Noong ano pa, nung mga bata kami. Yung papa ko, nangingisda siya, magsasaka naman, magsasaka, farmers ang aking, ano, at nag-ano rin siya, nangingisda rin sila. So pagdating niya ng madaling araw, ganun, pagka ano, ang lalaki ng mga nakukuha nilang burasi mula sa ilog. Yan guys. Yan, naaalala ko. So hanggang sa lumaki kami, pag nag-ulam na kami ng tinapa noon, special na sa amin yon. Mga bata kami. Kasi sa panahon noong ano pa, mahal na rin yun ng mga pagka may tinapa, ganon. Ayan, mga tuyo. Nasanay kami sa ganong buhay. Kaya, tapos, medyo lumaki-laki kami, nung nag-umpisa ng nagkasakit yung papa ko, mga teenage life ko pa lang yan. Hanggang sa mga ano namin, mga lupa ni papa ko, gano'n, na isanla-sanla. So, medyo naging tight yung pamumuhay habang nag-aaral kami. Minsan, naubusan kami noon ng bigas. Dahil si mama ko, magpupunta, magtinda ng, nagagawa kasi kami, may tubuan kasi kami noon. So, nagagawa sila ng tagapulot, yung ganun, bebenta. Tapos, nung mag-high school na ako, laging nagkakasakit na yung papa ko, yung mga are-arean niya, naisasanla, ganun. Hanggang sa nauubusan na kami ng pera, nauubusan kami ng bigas, yan, mangungutang, pagka naubusan, ganun. So, ganun yung buhay namin noon. Kaya, kahit papaano, kahit ganun ang buhay noon, hanggang masaya naman. Masaya. Hanggang sa, hanggang sa nag-high school, nag-college. Ayun, hanggang sa nag-second year college. First year college ayata ako noon, or second year college. Although, yung tita ko noon, nung nasa Saudi pa siya, yung mga nurse, mga tita ko, tinutulungan naman kami, paminsan-minsan. So, kakatulong din. Hanggang sa nag-college kami, isa-nasanla yung lupa ng papa ko. Hanggang kahit pa paano, nairaos naman namin ang aming buhay. Nakapagtapos ako ng kolehiyo. Hanggang sa nakapagtrabaho, gano'n. So, yung buhay na, alam mo yung ups and downs sa buhay. Yung medyo maganda hanggang sa medyo nag-down, and then up, nag-down. So, ganun lang ang buhay. Kaya, yung sarap din sariwain guys, balikan yung mga ganun na buhay. Kaya, sa amin dito, kahit nandito na kami sa Canada, hinahanap-hanap pa rin namin yung mga pagkain Pinoy. Yung mga nakaugalian namin kinakain noon. So, yun yung napakasarap sa amin. Kaya kahit mahal dito, katulad nito, mahal-mahal na rin. Talagang, mas mahal pa kaysa ng mga karne. Kasi dito, mayaman sa karne. Mayaman sa mga pero yung mga Pinoy food, bibihira, kaya mahal, medyo mahal. So, yun, binabalik-balikan namin. Ayan, hindi na ako naalala ko lang guys yung mga buhay namin noon, nung unang panahon. Although, nung unang panahon, kahit na medyo mahirap, mas maganda ang dahil kahit paano, okay naman yung buhay, may hanap buhay, magsasaka yung mga parents ko noon. Sa palay, tapos may tubuhan, nagbebenta yung mama ko ng tagapulot, mga ganon. Kaya, kahit paano, nairaos naman namin dahil sa pagtitiyaga rin, pagtitiis, hanggang sa nakapagtrabaho ko, hanggang sa nag-asawa, nagkaroon. At may na lang yun. Tumayo na kami sa sarili namin paa. Nung nagkatrabaho na ako, hanggang nagkaroon ng pamilya, hanggang ngayon. So, and I'm very thankful sa pinagdaanan sa buhay. Yun na, kahit na yung buhay mo ay naging maganda, and then naging, alam mo yun, nung nagkaroon ako ng asawa na, may mga trabaho na kami, may mga hanggang sa dumating yung point na
nawala yung ano, yung binigay sa'yo ng Diyos, pero meron palang mas magandang plano sa buhay mo na, na inihanda sa'yo ng Diyos. Kaya noon talagang nag-ano din ako ng bakit gano'n ang ano. So nawala yung first na ano, namatay yung first, and then binigyan ako ng aking partner, ng aking asawa. At yung hindi talaga natin maano yung plano ng Panginoong Diyos. Kaya doon naaalala ko yung goodness ng ating Panginoon. And in spite of those years na yung may mga ups and downs tayo, ayan guys, sa buhay, kailangan talagang huwag nating iwawala yung faith natin sa Panginoon, dahil at the end of the day, siya lang talaga yung magkaka-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Yung mga kaibigan natin, nandyan binibigay niya, pero alam nyo na, sa aking pagtanda, na-realize ko na less friends, less stress. Hindi pala, kahit pala napalibutan ka ng napakaraming mga kaibigan, pero pagdating ng ups and down, makikita mo yung mga tunay na kaibigan talaga, iiwanan ka na. Sila pa yung maunang magdidiin sa'yo. So, yun yung ko na-realize na may mga ilan-ilan talagang mabubuting kaibigan, at meron din yung mga kaibigan na kaibigan ka lang pagka medyo maano, pero makikita mo yung tunay na kaibigan sa panahon na yung kagipitan. Kaya I'm very thankful din sa aking mga friend dyan na patuloy na ano yung respect namin sa isa't isa, yung pagmamahal namin. Salamat mga kaibigan, nandyan kayo. Makikita mo doon sa hindi lang sa kasaganaan ng buhay, kundi sa maging sa down, yung sa ups and downs, kasama mo sila, ganun. Kaya mega love shoutout sa lahat ng ating mga kaibigan yan, ang ating mga true friends. Ayan, I miss you all. Yan, so yan ang ating buhay. Kaya naman, naano ko lang, nare-recall ko lang dahil dito sa tinapa na to. Pero ang sarap guys, sarap ng tinapa. Yan, talagang ano, actually ang dami, pag nagluluto ako ng mga karne, ganun na ano lang, minsan nasisira lang dahil parang nakakaano dito, na maraming pagkain dito sagana, pero ibang-iba talaga yung pagkain Pinoy talaga. So ayan, with matching kape pa tayo guys. Ayan. At saka yung iba, ito oh, yung mata. Sarap. Yung iba, ayaw nilang kainin itong mata ng ano, tinapa. Lalo na yung mga ano, mga puti. Ayaw nilang nakakakita ng mata ng ano, ng fish, kung anong basta may mata. Ayaw nila. Hindi nila alam, masarap kainin. Ayan guys, sarap. Ubusin ko lang ito guys. Sarap talaga ng ano, tinapa. Ngayon lang uli ako nakabili ng tinapa, kaya yung bunso ko naman ay mag-ulam ng isda kasi minsan natinik siya. Kaya ayaw na niya. Ganito lang talaga ang buhay natin guys. Kahit nandito na tayo sa Canada, hanap-hanapin talaga natin yung nakasanayan natin buhay sa Pilipinas. Kaya pag may nakikita ako, talagang kumukuha na ako ng marami. Harap guys. Sino ang relate dito pag kumakain ka na ganun? Sarap kasi ng ano,
Ganito lang ang buhay namin dito. Pag off, 3 days off na naman ako. Itong week na ito kasi, 5 days off ko, 2 days work. Nung kahapon lang, Wednesday and Thursday ang work ko. So, next week naman, yun naman ang, kung ano yung off ko ngayon, yun naman ang work ko. So, 5 days naman na work next week. Ayan po. Ito yung mga ano namin ng bigay sa appreciation week namin sa kwan. Harap guys. Pero hindi ko naman naubos. Kasi konti lang yung, kailangan ko rin ilimit yung pagkain ko sa rice guys. Kinakat ko lang. Pero, nakita niyo ba yung rice ko kanina guys? Ang dami pa rin. So, guys, ganito po ang buhay namin dito sa Canada. At ngayon dito, mag-isa ko na lang dito sa bahay dahil yung mga anak ko naman may kanya-kanya na silang mga family at may kanya-kanya na rin silang mga bahay. Kaya dito nag-iisa ako. So siguro mamaya dito kami sa bahay magkainan, magluluto ako ng ano. Dahil meron kaming, nakabili nga ako ng papaya. So magtitinola kami mamaya. Yan. Tinola naman kami. So dito sila mamaya after ng ano, ng check-up kasi may appointment, may doctor's appointment ako ngayon, mamayang 12. So yun naman isa pang ikinaganda dito ng mga benefits na ano, yung health natin. Yun ang isang maganda dito, health at education. Kaya I'm planning na mag ano sana, kasi kung magtatanda tayo, syempre mas gugustuhin kong mag-stay sa Pinas kasi dito wala namang mag-aalaga sa'yo, kundi dadalhin ka sa home care, sa ano, kung tatanda na tayo. Kasi yung mga anak natin, mga anak ko, mga anak dito, may mga kanya-kanya naman silang family at may kanya-kanyang trabaho. So, walang mag-aalaga. Hindi katulad sa Philippines na pagka tumanda ka, may mga tao kang ano, andyan yung mga kamag-anak mo, mga ano, kung sino man yung mga gustong mag-ano sa'yo, at least may tumitingin talaga. May tumitingin sa'yo, doon sa ano, meron namang tumitingin, pero iba pa rin yung alaga talaga ng katulad sa atin, ng family natin. So, ayun guys. Pag ano, talagang maganda yung mga benefits pag nandito ka nga. Pero mas gugustuhin ko na sa Philippines, siguro every 6 months or whatever, 6 months Philippines, 6 months dito sa Canada, kasi may mga benefits naman tayo dito, yung sa mga old age benefits, may mga ganon, at saka yung mga pension, mga ano natin sa ating pagtatrabaho, mga talaga yung benefits. Yun nga lang ang ano ko, iaasa talaga sa ano, ilalagay ka sa home care pag matanda ka na kung hindi mo na kaya. So yun naman ang pagkakaiba ng ano natin. Tsaka ako mas anuhin kong for good siguro sa Pilipinas. Pero not my will, but the will of the Lord. Kung ano man ang plano ng Diyos sa amin, sa ating buhay, hindi naman natin hawak. Diyos pa rin ang may hawak ng ating buhay. Kaya ano na itong ginawa ko, nagkwento, ayan. Oo, paminsan-minsan naman kwento-kwento naman tayo sa ating buhay. At ayun nga, yung sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan natin, imagine mag-55 na ako guys, at kahit papaano malapit nang mag-graduate sa aking mga anak, kasi may bunso pa ako, 20 ngayong November. So, advance happy birthday to her. Ayan. So, magto-20 na ako. Magto-20 na siya this November. So, almost graduate na ako. Dalawa yung mga panganay kong dalawa, may family na sila at may kanya-kanya ng bahay. So, yung bunso ko na lang. So, whatever, if ever man, kung ano man luluubin man ng Diyos na hahaba pa yung buhay natin, mas gugustuhin ko talaga na for good sa Philippines.
Yes, but although may mga benefits din naman tayo sa Philippines, like kung government employee ka, pero ako kasi private employee, so sa SSS may mga ano naman siguro tayo for the pension, pero hindi talaga sapat. Kaya kung kailangan talaga na meron tayong maasahan sa pag ano natin at sa Pinas tayo. Kaya kahit paunti-unti lang, yun sinusubukan nating mag ano ng pangkabuhayan sa Philippines para if in case ano man ang will ng Lord na kung doon man mag-aano man ako doon, at least hindi tayo mayroon tayong support kahit papaano. Kaya kahit na paunti-unti mag-ano tayo, mag-invest lang. Yan. At yung mga ano, may mga ano nga na nasayang yung mga pera namin. Pero dahil nga sa mga pangyayari na may mga taong mapangloko sa kapwa, so sana mayroon na kaming mga ano, almost sayang yung almost 5 hectares na isang pinag-investan ng aking asawa, siya yung nakitransact. Pero wala, nauwi lang sa wala. So, pero ang Diyos na lang ang bahala doon sa mga ganun. Dahil hindi naman natin kontrolado ang lahat. So, anyway, there is a purpose for everything kung bakit nangyari yon. So, I'm still thankful na kahit papaano. May na-invest pa rin, may na ano pa rin kami na maaasahan. So, yun, for now, pinapaupa pa lang namin para kikita kahit papaano. So, pag ano namin, ano rin natin yon, gagawin nating ano man ang will ng Lord, gagawin nating farm or whatever. Kaya ipon-ipon lang and save ipon-ipon, at saka kung ano man yung alam nating malinis na pangkabuhayan, doon tayo. Huwag nating huwag nating hahaluan ng karumihan yung mga ano natin, dahil never na magtatagumpay yung mga bagay na gagawin nating yung mga bagay ba na hahaluan natin ng kalokohan, dahil hindi tayo magtatagumpay sa gawaing may kasamahan. Kaya always patuloy nating alalahanin na kahit ano man maitago man natin sa tao yung mga hindi magandang ginagawa, sa Diyos hindi natin maitatago. Kaya lagi tayong kung hindi man nagtitiwala sa atin ang tao, if ever man, sa Diyos magtitiwala, dahil alam niya ang lahat ng ating ginagawa na mayroong katapatan. Kaya yun lang naman ang ating ano man ang tingin sa atin ng mga tao, ang Diyos hindi natin maitatago. Alam ng Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa. Kaya tayo, maging faithful lang tayo. Kung yung mga bulag man ng mga mata na hindi nila nakikita yung mga ginawa mong kabutihan, ang Diyos ay nakikita niya yon, at alam natin doon tayo nag-i-invest ng kayamanan sa langit. So kung hindi nakita ng tao yung mga ginagawa nating kabutihan sa ating kapwa, at ikaw pa yung nagiging masama, ang Diyos naka-record lahat diyon. Tandaan natin na lahat ng kilos natin, lahat ng in all, every seconds, every minute, every hour, every day, in lahat ng ano natin sa buhay, meron tayong Diyos na nakabantay sa atin, sa lahat ng ating ginagawa. Kaya yun lang ang aking pinanghahawakan sa lahat sa aking trabaho, sa aking buhay, sa ano namin ng aking asawa. Yun lagi ang aking inaano na, bagamat parang gusto mong, alam mo yun, yung balikan yung mga kabataan mo, yung mga ganon, na yung mga ano, pero parang gusto mong sariwain, parang gusto mong balikan, pero hindi pwede, dahil alam natin, kung maitatago natin ito sa ating asawa o ano man yung mga pinagagawa natin, hindi natin maitatago sa Diyos. At ikaw mismo, tayo mismo, ako mismo, ang tatanggap ng consequences if ever nagagawa tayo ng hindi maganda sa ating asawa. So yun lagi ang aking iniisip. At sa aking trabaho, na lagi kong iniisip na bagamat minsan may mga ano sa trabaho, mga kasama mo, parang maiinis ka na lang, yung gano'n na parang ikaw na lang yung gumagawa. Pero isipin mo, iniisip ko na lang na ginagawa ko ito dahil iyon ang passion ko, yung trabaho ko. Bahala na
kahit na malugi ako, as long na alam ng Diyos yung ginagawa ko, yung heart ko sa trabaho na nagiging honest ako sa may nakakakita man o wala, ginagawa ko yung trabaho ko. So yun yung mga bagay na pinanghahawakan ko na ano man ang ating gagawin, isipin natin lagi na meron tayong Diyos na nakatunghay sa lahat ng ating ginagawa. So katulad ng tong ano natin sa media world, napakahirap, yung parang gusto mo rin na kasi marami tayong napapanood, pero yung alam mo yun, yung limitation na kaya nga hindi, kung gusto nating kumita, go, yung ano talaga natin, gawin mo talaga yung ano mo, yung pakapalan talaga, yung lakasan ng loob, pakapalan ng mukha, talagang gagawin mo yun kung gusto mo talagang kumita. Pero ako iniisip ko, ang Diyos ang aking provider, siya ang magble-bless sa lahat ng aking ginagawa. So ginagawa mo man ito ng may kasimplihan, darating at darating din ang panahon na God will gonna bless you in His own ways, not on my own ways. Kasi kahit na gawin natin lahat ang ating paraan ng ating ano, kung hindi yun will ng Lord, hindi yun kalooban ng Lord talaga para sa'yo, hindi yun mangyayari. Pero if you do your best, at isipin mo na ang Diyos ang siyang magpala sa lahat na yung gagawin, pagpapalain ka niya talaga in His own ways, yan, not my ways but the will of the Lord. So yun lagi ang ating ano, kaya sabi, minsan napanghinaan din ako, pero sabi ko sige lang, go lang, at as long na wala naman tayong ginagawang masama, hindi naman tayo nananapak ng ating kapwa, hindi naman natin nilalamangan ng ating kapwa, gawin lang natin kung ano yung alam nating mabuti, as long na hindi naman tayo makakapanira sa ating kapwa. So yun lang naman ang sa akin na lang, ginagawa ko na lang ito para sa aking kasiyahan. Kasi minsan bigyan din natin ng kasiyahan ng ating sarili. Hayaan mo na lang yung mga taong as long na tama naman yung ginagawa mo, pabayaan mo silang magsalita dahil at the end of the day naman sila nakakatulong sa'yo. Hindi naman sa kanila nanggagaling ang ikinabubuhay mo. At saka anyway, hindi ka naman gumawa ng masama. So ang ano lang, just enjoy, and basta hindi lang yung alam nating masama, hindi lang masama yung ginagawa natin. Alam natin na hindi tayo nakakasakit sa ating kapwa. Enjoy lang tayo. Pabayaan natin yung mga negative comments, negative vibes. Just do yung sundin mo lang yung ano man yung nagpapasaya sa'yo. Ayan. But anyway, kahit na ginagawa natin yung mga nasa media world tayo, alam naman natin, may takot naman tayo sa Diyos na alam nating hindi kagustuhan ng Diyos yung mga ibang bagay na alam natin na hindi tama. Alam naman natin hindi natin gagawin. May limitation pa rin kahit na nasa media world tayo. So yun lang ang tatandaan natin na ginagawa lang natin ito para naman sa ating sarili. Hindi naman yung ang Diyos naman, hindi naman siya killjoy, hindi naman killjoy ang ating Panginoon. Pinapabayaan naman niya tayong gawin yung mga gusto natin, na as long na nandyan pa rin siya nakabantay sa ating mga ginagawa. Alam naman natin, kasi at the end of the day, tayo pa rin yung sasagot. Tayo pa rin yung haharap sa harapan ng ating Panginoon at the end of the day, at the end sa ating buhay. Tayo yung tatanggap ng anumang consequences sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya, ayun, be true lang tayo sa ating sarili. Ang Diyos alam niya ang ating puso. Hindi po yan hindi yan natin maitatago. Yung desire ng ating puso, alam yun ng Diyos. Kaya, I know, I believe na God will gonna bless us in all His ways. And He'll gonna use us. God will gonna use us. Bless our life as upang maging pagpapala tayo, to be a channel of blessing sa others din. So, hindi man natin yung specific ways ng paggamit sa atin ng ating Panginoon, hindi lang po sa loob ng simbahan, hindi lang po sa pagpupunta natin sa pag-attend natin sa church every Sunday, sa lahat ng mga activities, hindi lang po yun nakikita yung ng ating Panginoon kung paano tayo ginagamit. Maraming paraan ang ating Panginoong Diyos paano niya gamitin ang ating buhay. Maaring tayo yung ways para maging pagpapala sa mga ibang higit na nangailangan. So, yun lang guys ang aking mai-share ngayon. So, sana po ay suportahan nyo naman ang aking YouTube channel. And God bless you all. Always remember that Jesus loves you. Bye-bye everyone.